Kumusta mga future criminologists? Yung topic natin ngayon is all about criminal investigation. Ano ba yung criminal investigation? The art of identifying and locating offenders and providing evidence of their guilt. Nagiging art siya kasi halimbawa, may nangyaring pagnanakaw sa isang tindahan. Ang mga pulis ay nagsasagawa ng investigation sa pamamagitan ng pagkuha ng mga fingerprint, panunood sa CCTV, at pagtatanong sa mga witnesses. Ang ganitong proseso ay tinatawag na art ng pagtukoy, paghahanap, at pagbibigay ng evidence laban sa salarin. And unlike science daw, it relies on intuition, insight, and sometimes chance rather than fixed rules. Isang halimbawa na lang, yung investigator ay tumitingin sa isang kaso ng pagnanakaw. So walang sapat na evidence na nakita sa CCTV at wala ring witnesses. Ngunit napansin ng investigator, ang isang kahina-hinalang tao ay laging nasa paligid tuwing may nawawalang gamit sa isang lugar o doon sa lugar mismo na may mga nangyaring nakawan. Sa kabila ng kakulangan sa konkretong evidence, sa pamamagitan ng kanyang intuition at observation, sinundan niya ang taong ito at nadiscover niyang ito pala ang talagang magnanakaw. So nag-base lang siya sa kanyang intuition and insight or observation. Wala mang direktang patunay sa simula o from the start, wala siyang katibayan, yung pulis laban sa taong iyon, ang investigator ay umaasa sa kanyang kutob at pag-a-analyze upang malaman niya yung katotohanan. So, ito is hindi siya unlike ng science na merong prosesong sinusunod. Kasi yung intuition at insight ay hindi nasusukat ng science. Ang isa pa ay involve yung criminal investigation sa gathering and analyzing facts related to a crime, people, objects, and places. Halimbawa na lang yung isang kaso ng pananaksak o stabbing. Ang mga investigator ay nangalap ng mga evidence gaya ng kutsilyo na ginamit, pati yung mga blood na nagkalat doon sa sahig, mga fingerprints at mga testimony ng mga witnesses na nakakita. So, sinuri nila lahat ng mga ito upang matukoy kung ano talaga ang nangyari, sino ang biktima at salarin at paano ito naganap. Sa madaling salita, bahagi ng criminal investigation ang maingat na pagsusuri sa mga tao, bagay at lugar upang mabuo ang buong senaryo ng isang krimen. So, yung aims ng criminal investigation is to uncover what happened, who is responsible, and to present admissible evidence in court. Yung criminal investigation naman under ng PNP manual o based on PNP manual, it is the collection of facts to achieve three main objectives ng criminal investigation. Una is to identify the guilty party. Pangalawa is to locate the guilty party. And the third is provide evidence of guilt. So yan yung tatlong main objectives ng criminal investigation under ng PNP manual. And during the application of three main objectives ng criminal investigation, the investigator must establish the 6 cardinal points of investigation. Kailangan i-apply niya yung mga cardinal points ng investigation. Una is yung what offense was committed. Ano yung offense na ginawa ng kriminal? Murder ba yan? Rape ba yan? Robbery ba yan? Theft ba yan? Pangalawa, how was it committed? Paano ginawa yung krimen? Binaril ba yung biktima? Sinaksak ba yung biktima? Kinuha ba yung bag ng biktima? O sinuntok ba yung biktima? That is how was it committed. Paano ginawa ng suspect yung krimen. The third is, sino ang gumawa ng krimen? Sino ang nag-commit ng krimen? Sino yung suspect na yun? Fourth, where it was committed. So saan? Saang lugar nangyari yung krimen? Ang lima is yung when was it committed. Kailan daw ito ginawa? So ibig sabihin, nakafocus sa date and time. At yung panghuli is yung why was it committed. Bakit ginawa ng suspect? Bakit niya pinatay yung asawa niya,
Siguro dahil sa third party. Bakit nagnakaw yung suspect? Siguro dahil sa kahirapan. Bakit niya ginawa yung krimen? So, yan yung mga 6 cardinal points of investigation. Next is yung criminal investigation, art and science. So, unahin natin yung art. Bakit naging art yung criminal investigation? Focuses on identifying, locating, and probing the guilt of the offender. Dahil dito nagiging art ang criminal investigation kasi yung investigator guided by intuition, inspiration, and sometimes chance. Diyan nagiging art yung criminal investigation. Kasi depende na sa investigator kung papaano niya ma-solve yung krimen. Depende sa kanyang technique o sa kanyang intuition, inspiration, at yung chance niya na ma-solve yung isang krimen. At yung investigator, nagre-rely siya sa investigator's instinct and experience. Magiging science naman yung criminal investigation kapag mag-a-apply na ng systematic method, scientific knowledge, and techniques. Halimbawa na lang kapag yung dugo sa crime scene na-collect ng investigator, syempre idadaan yan sa proseso, systematic methods. And yung scientific knowledge, kailangan dadalhin sa laboratory o sa crime lab para i-process sa pamamagitan ng laboratory equipment para malaman kung yung dugo na yon ay galing sa tao o galing sa hayop. That is systematic method. Scientific knowledge and techniques involves discovering, collecting, and analyzing facts and evidence. So, kailangan din it requires investigator initiative, imagination, and creativity within a scientific framework. So, dahil dito, nagiging science yung criminal investigation. Ang susunod is yung tools of an investigators in gathering fact. Kailangan yung investigator may susundan siya ng mga tools o may i-apply siya ng mga tools during the gathering of fact or information doon sa isang krimen na nangyari. Una is yung information. Yung information, data gathered by an investigator from other person including the victim himself and from public records, private records, at yung modus operandi ng mga suspect. Halimbawa ng mga public records, court records niya, birth certificate niya, that is public records, mga kontrata, mga license niya, that is a public record. Yung private records naman, halimbawa na lang yung mga medical records niya, financial statement niya, o yung mga personal diary niya, yan yung nabilong sa private records. So, yung investigator kailangan kukuha ng mga information doon sa public or a private records niya. And kailangan ding tingnan ng investigator yung modus operandi ng suspect sa paggawa ng krimen. Halimbawa na lang yung mga martilyo gang. So yung tools sa pag-commit nila ng krimen is yung martilyo. Kaya tinawag sila na martilyo gang, yung mga acetylene gang, yung mga akyat bahay gang, at yung budol-budol gang. Yan yung mga halimbawa ng mga modus operandi ng mga kriminal. Yung mga trademark nila, nakilala sila dahil sa kanilang modus operandi. So, kailangan ding titingnan ng investigator kung ano yung modus ng isang suspect sa paggawa ng isang krimen. Number 2 na tools of investigation is yung interview and yung interrogation. Tandaan nyo, yung interview and interrogation is magkakaiba. Yung interrogation, ito yung refers to the vigorous and forceful questioning of a person who is reluctant. Ibig sabihin, hindi siya nakikipag-cooperate or unwilling. Hindi sila nakikipag-cooperate doon sa investigator para ma-reveal and ma-divulge yung information. It is usually administered to suspect and their relatives and known associate. Yung mga kasamahan nila, kapag hindi sila nakikipag-cooperate, unwilling sila magbigay ng statement o ng information para malaman kung ano talaga yung nangyayari sa isang krimen, kailangan silang i-interrogate para makakuha ng information yung investigator. Katulad niyan, tinatakot ng investigator yung kanyang ini-interrogate kasi hindi nakikipag-cooperate, unwilling to reveal and divulge information. Kaya tinatakot niya, sinisigawan niya para magbigay ng information doon sa investigator.
Next is yung interview. Ito yung simple questioning of a person who cooperates willingly to the investigator. They are usually informants and witnesses. So, yung interview, napakasimple lang. Simpleng pagtatanong lang ng investigator doon sa mga witness or sa mga informant ng mga pulis. So yan yung pagkakaiba ng dalawa ng interrogation and interview. And the third tools is yung instrumentation. Dito sa instrumentation, syempre involved na dito yung scientific examination of real evidence. Kapag sinabing real evidence, ito yung nakikita na hawakan ng mga evidence sa isa crime scene. Yan yung mga real evidence. At gumagamit ng mga tools and method from physical sciences to help detect crime and aims to link suspect to the crime and establish presence at the scene. Halimbawa na lang yung fingerprint na nakita sa crime scene, after ng examination, nalaman nila, nakilala nila na yung suspect at yung nakuhang fingerprint doon sa crime scene ay parehas. So, ibig sabihin na link yung suspect sa fingerprint na nakuha doon sa crime scene. Next is yung key disciplines. Una is yung ballistics. Siyempre, yung ballistics, the study of firearms and bullets na ginamit sa krimen. Yung ginagawa niya is ina-analyze niya yung dalawang fired cartridge case na nakuha sa crime scene. Tinitingnan niya yung mga markings ng firing pin marks, mga breech face marks, kung the same ba sila. At kung the same sila, ibig sabihin, ipinutok sila sa iisang baril o nanggaling sila sa iisang baril. Yan yung ballistics. Next is yung dactyloscopy. Ito naman yung fingerprint analysis. Ina-analyze dito yung fingerprint na nakuha sa crime scene. Next is yung forensic medicine. Medical examination of injuries or cause of death. So, yung focus naman ng forensic medicine sa medical examination lang ng mga injury at yung cause ng death ng isang tao. Next is yung forensic chemistry. Yung forensic chemistry, ina-analyze niya yung mga substance, halimbawa na lang ng drugs, poison, yan. Yan yung mga yan yung mga trabaho ng forensic chemist. And question document examination. Ito naman yung verification of handwriting, signatures, pamimeke ng mga document, ng mga pera, ng mga kontrata. That is belong to question document examination. And forensic photography, ito naman yung visual documentation of evidence and crime scenes. Yan. Yan yung mga key disciplines ng forensic science. Kapag instrumentation na, focus na sa science. Ang sunod is yung phases of investigation. Phase 1, ito yung first. Sa phase 1, andito yung identify the suspect sa pamamagitan ng confession, eyewitness testimony, circumstantial evidence, at yung mga associative evidence. So, unahin natin yung confession and admission. So, yung confession, ito yung declaration of an accused acknowledging his guilt of the offense charged or of any offense necessarily included therein may be given in evidence against him. Dito sa confession, yung suspect is umamin, nag-confess siya na siya talaga yung gumawa ng krimen. Sa admission naman, the act, declaration, or omission of a party as to the relevant fact may be given evidence against him. Dito sa admission, yung suspect, hindi niya sinabi na siya yung gumawa ng krimen. Halimbawa na lang, may nangyaring nakawan sa isang bahay. Sinabi lang ng suspect na nandun siya sa bahay pero hindi siya ang nagnakaw. That is admission. Declaration or omission of a party as to a relevant fact may be given in evidence against him. So yung pag-amin niya na nandun siya sa isa bahay ay magagamit as evidence against him. That is admission. Umamin siya na nandun siya sa pinangyarihan ng krimen pero hindi daw siya yung nag-commit ng krimen. That is admission. Yan yung pagkakaiba ng confession and admission.
Sa confession naman may dalawa tayong kinds of confession. Una yung extrajudicial confession at yung judicial confession. Unahin natin yung extrajudicial confession. Yung extrajudicial confession daw refers to a confession made outside sa labas ng court during preliminary investigation before the trial. Halimbawa, during the interrogation of an investigator, umamin yung suspect na siya yung gumawa ng krimen. That is extrajudicial confession. Umamin siya outside the court. Next is yung judicial confession. Ito naman yung confession made inside the court during trial. So, umamin na yung suspect na siya yung gumawa ng krimen during trial inside the court. It is usually voluntary and therefore unadmissible evidence of high degree. So, yan yung pagkakaiba ng extrajudicial confession at judicial confession. Next is yung eyewitness. Under pa rin ito ng case 1. Ito yung tao na nakakita mismo directly ng krimen. Number 3, circumstantial evidence. So, ito naman yung indirect evidence that implies a fact but does not directly prove it. So, ibig sabihin ng mga indirect evidence, ito yung information na nag-gather pero kailangan pa ng maraming facts para ma-prove na yung isang suspect ay gumawa talaga ng krimen. Magiging sufficient daw siya as evidence for conviction if there is more than one circumstance. Halimbawa, may nangyaring robbery with homicide. Si A naglalakad, din nakita niya si B, tumatakbo, may bitbit na bag, may hawak na patalim, at duguan yung kamay. Pero hindi nakita ni A na nag-commit ng krimen si B. Ngayon, si A ay isa sa mga witness sa krimeng robbery with homicide. Ngayon, yung mga circumstances na nakita ni A makapagbibigay ng sufficient evidence for conviction para kay B. Una, nakita niya si B na tumatakbo papalayo. Pangalawa, may bitbit na bag. Yung bag na yun ay bag ng biktima. At may bitbit siyang kutsilyo. And then, duguan yung kamay ni B. So, ibig sabihin, yung mga circumstances na yon ay makakatulong or sufficient as evidence for conviction para kay B. Pero, kung yung circumstance is isa lang, halimbawa, nakita lang ni ACB na tumatakbo, walang dalang kutsilyo, hindi duguan yung kamay, walang dalang bag. So, hindi siya valid. Insufficient siya for conviction. And the fact from which inferences are drawn are proven. The combination of all circumstances leads to a conclusion beyond reasonable doubt. So, yan yung circumstantial evidence. Next is yung associative evidence. Ito yung last sa phase 1. Yung associative evidence naman, forensic evidence that links a person or object to a crime scene or another object. So ito is makakapag-connect doon sa suspect, victim, or object, and the location or circumstances of the crime. Halimbawa na lang, fingerprint, blood, hair, at fiber. So, eto sila yung mga makakapag-link doon sa suspect o sa tao na nandun sa isang crime scene o sa pinangyarihan ng krimen. Next is yung phase 2. Sa phase 2 naman, kailangan i-locate at i-apprehend yung suspect. At sa phase 3 naman, yung goal is gather and present evidence to prove the guilt of the accused in court. So, kailangan mapatunayan sa pamamagitan ng mga presentang evidence at maipresent doon sa court lahat ng mga evidence na nakuha para ma-prove the guilt of the accused. So, yung mga kailangan during the presentation of evidence doon sa court, kailangan ma-establish ang existence of the crime. Kailangan nag-commit talaga siya ng krimen. At ano yung krimen na nangyari? Identify and associate the accused with the crime scene. Kailangan yung suspect na yun, ma-identify siya at malink siya na nandun siya sa pinangyarihan ng krimen. Present competent and credible witnesses. So, kailangan may makuhang competent and credible witnesses yung mga investigator
At yung ensure physical evidence is properly identified and preserved. Halimbawa ng mga physical evidence na nakuha sa crime scene, yung fingerprint, yung blood, yung firearms, yung knife. So, dapat properly identified at pinaka-importanting ma-preserve yung evidence na yon. Hindi siya masira. So, and the last is yung the investigator must know the elements of the specific crime involved. Alam niya kung ano yung mga element ng murder, alam niya kung ano yung element ng rape. Dapat malaman talaga ng mga investigator kung ano yung mga element ng mga crime o ng mga krimen. Yan yung under ng phase 3. I work all night, but I feel so calma. Day and night, lagi na lang.